Amen! Isang maganda at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Ibigay nga po natin yung pinaka-the best at malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen! So a blessed and joyful Sunday to everyone po. Sa lahat po na naririto at even sa ating live stream, we welcome you po sa ating pong Sunday service. So tunay po na ito po ay isang pribilehiyo para papurihan ang ating Diyos na buhay. Amen. Isa pong regalo ng ating Panginoon na tayo po ay buhay, malakas at handang magpuri sa Kanya. Amen. Sabi nga po sa John 1 verse 12, "Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become the children of God." Pakisabi mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Amen. We are all the children of God. Kaya naman po, as we begin our Sunday service, let us prepare our hearts and mind kasi alam ko po, may gagawin ng Lord ngayong umagang ito. Amen. So, sige po, tayo pong lahat ay tumayo. At sama-sama po nating ibigay yung pinaka-the best na papuri sa ating Diyos na buhay. Tayo po ay pangungunahan ni Sister Zanidit Clerigo para po sa opening prayer at ng worship team. Sige po, patuloy po natin i-welcome ang banal na Espiritu ngayong araw na ito. Yes, so Holy Spirit, we welcome you in this place. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po dahil binigyan niyo na naman po kami ng panibagong buwan, panibagong lakas, panibagong pagkakataon at panibagong pag-asa na mabuhay at maipakita kung gaano kakabuti at dakila sa aming buhay. Tunay nga o Diyos, na wala kang katulad, Panginoon, ng pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw. Kaya patuloy ka naming pinupuri at pinapasalamatan, Panginoon. Hallelujah. Yes, O Jesus. Yes, O Lord. Yes, O Jesus. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na hain tanging dalangin kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lulubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami, aming Ama. So Jesus, narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikhan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na hain tanging dalangin. O kami katagpuin, Para
iparanas mo sa yes, oh Jesus. Hallelujah. Yes, oh Jesus. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, o dakila ka, Panginoon. Dakila ang iyong ngalan, dakila ka, dakila ang iyong ngalan. Hallelujah. Yes, purihin ka, Panginoon. Hallelujah. We worship you. We praise you, Father God. Hallelujah. Hallelujah. Tunay na narito kami, Panginoon, sa mga oras na to, Panginoon, upang kayo ay papurihan muli at sampalatayahan, Panginoon. Panginoon, narito kami, Panginoon, upang ikaw ay patuloy na maitaas, Panginoon, sa aming mga buhay. Panginoon, kayo na po ang patuloy na manguna sa bawat isa sa amin. Patuloy na ihayag nyo, Panginoon, ang inyong banal na salita, Panginoon. At gayon din, Panginoon, pangunahan nyo ang bawat isa sa amin mula sa instrumento, Panginoon. Kayo ang mag-aayos nito, Panginoon. At gayon din sa mga tutugtog, Panginoon, sa magpapaawit, Panginoon. At gayon din po sa lahat ng mga gagamitin, Panginoon. Tunay na ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas. Ikaw ang makita, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, sa Panginoon, sa magtuturo ng inyong banal na salita, Panginoon. Langisan mo ang kanyang labi, Panginoon, upang kung ano lamang po ang inyong buhay na banal na salita, Panginoon, ang mahihayag sa kanyang buhay, Panginoon. At tumimo, Panginoon, sa bawat makikinig, Panginoon, sa puso at isip ng bawat isa, Panginoon, na tumimo sa puso nila, Panginoon, ang bawat salita na inyong ihahayag sa mga oras na ito, Panginoon. Inaanyayahan namin, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu, Panginoon, sa mga oras na ito. Upang, Panginoon, na alam namin sa oras na ito ay naging matagumpay na ang aming gawain, Panginoon. Kayo na po, Panginoon, ang manguna sa bawat isa sa amin at nagpapasalamat kami. Humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. At lahat, Panginoon, ng mga may sakit karamdaman, Panginoon, na narito, Panginoon. At gayon din sa mga live stream, Panginoon. Kayo na po ang manguna sa amin, Panginoon. Magpagaling sa lahat ng may sakit at karamdaman, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at sa inyo lamang po namin ipinagkakatiwala ang gawain na ito, Panginoon. Sa pangunguna niyo, Panginoon, maraming salamat at sa inyo lamang po namin marapat ibalik ang papurit pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen! Isang maganda at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Sumigaw po nga ng malakas na hallelujah ang lahat ng pinagpala! Hallelujah! Tayo patuloy na pumalakpak, umindak at magalak sa presensya ng ating Diyos na buhay dahil tunay ang napakabuti niya sa ating mga buhay. Hallelujah! Hallelujah! May galak, may siya, may tuwa sa
may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Lahatid ng puso pinagpala niyang lubos.
pasasalamat at pagpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah, itataas namin ang aming mga kamay at buong puso kaming magpupuri at magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Yes, so Jesus, ngayong oras po na ito, isipin lang po natin kung gaano kabuti at kadakila ang Panginoon na ating pinupuri at sinasamba sa mga oras na ito. Dahil ang Panginoon po na ating sinasamba ay hindi nagbabago simula noon hanggang ngayon. Ang pag-ibig po ng ating Diyos ay kailanman ay hindi tayo iniwan at pinabayaan. Ngayong oras po na ito, damhin lamang po natin yung pagyakap ng kanyang presensya. Yes, so Jesus, we welcome you, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Oras na ito, niyayakap po tayo ng presensya ng Panginoon. Yes, oh Jesus. Hallelujah. Yes, oh Lord. Yes, oh Jesus. Sa bawat araw, biyaya walang oras na kami pinabayaan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kami ibang nais, kundi ang ibalik sa iyo ang lahat ng pagsamba. Ating pong awitin, walang hanggang pagpupuri, walang hanggang papuri. Sa iyo iaalay, walang hanggang pasasalamat. Sa'yo ibibigay, napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailan pa man. Yes, oh Jesus. Lamang po natin ang presensya ng Panginoon. Yes, O Lord. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan, bawat sandali.
Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. O napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Kaya naman, oh Diyos, yes, oh Jesus, wala kami ibang nais kundi purihin at pasalamatan ka, Panginoon. So Jesus, kaya naman, oh Diyos, wala kami ibang nais kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Di kung awitin, walang hanggang pagpupuri, walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. O napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat. Sawitan po natin ang Panginoon. Buti mo sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago kapag kailan pa man. Hallelujah! So Jesus, hindi nga Panginoon ang kailanman ay hindi ka nagbabago sa aming mga buhay. Kaya naman, O Diyos, itataas namin ang aming mga kamay dahil sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, Ikaw ay Diyos sa amin. Sabay-sabay po nating awitin sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko, sa lahat ng panahon, sa lahat
Diyos ka sa amin. Yes, Jesus. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Yes, Jesus. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, hindi magbabago, di magbabago. Yes, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, o aming Ama. Jesus, Jesus. Yes, oh God, kami po ay lagi nagpapakumbaba at laging umaasa lang sa inyong habag at grasya. Kaya kami may hininga at lakas. Kaya kami nakakatayo at nabubuhay sa mundo pong ito, O Diyos. Thank you po sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. Kasama po namin kayo. Salamat sa tinapos sa trabaho na Jesus sa krus ng Kalbaryo, kaya naging anak mo kami. Nagpapatuloy sa paglilingkod sa inyo. Magbago-bago man ang panahon, magbago-bago man ang gobyerno, nananatili na ang aming pananampalataya sa inyong harapan. Hawak namin ang faith. We are overcomer. Salamat po, Diyos. Basbasan niyo po kami, kaming naririto, maging mga nasa live stream. Lahat ng konektado sa iglesyang ito, pagpalain niyo. Bless niyo po lahat ng mga simbahan. We are blessed. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God po. Sabihin niyo po sa inyong katabi, hawak mo ang faith. Amen? Praise God. Sa pong palakpak ulit sa Panginoon. At papasalamat tayo dahil nakasama po natin yung kapatid ko. Galing pa po silang Batangas. Pumunta rito para sumambalaan ngayong araw na ito. Nagbiyahe pa sila sa bus. Galing Batangas po. Si kapatid ko, si Cherilyn, kasama niya yung boyfriend niya, si Alex. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa katatapos na yung men's fellowship po doon sa gabihan. At 19 po yung delegate po rito na nakapunta po doon. Palakpakan po natin ang Diyos sa mga katatayan. Bagaman ako po hindi na nakasunod dahil ito pong aircon nilinis ko. Lahat ng aircon dito. Dahil nung nakaraang linggo, napakainit. So, pinagawa po natin at nilinis. Kaya nung hindi na ako sumunod. Ngayon, kung sabihin ko sa kanila na hindi na ako pupunta, baka ako may umatras eh. Kaya ako yung nakasapatos din. Pero mahalaga sila. Amen? Kaya ang dami po mga mandirigma ng Diyos dito. No? At ilan sasakyan po sila? 4 na sasakyan. No? May Fortuner, may Montero, may Everest, may Wigo, may motor. Kaya nandun lahat eh. Nandun lahat yung pangangailangan eh. Amen? Tanungin niyo ako bakit?
hawak natin ang faith. Amen. Alam niyo po sa mga naman ng tahanan, hawak niyo yung pangitain ng inyong pamilya. Hawak niyo yung pangarap ng pamilya niyo. Amen. Sabi nga ni Kuya Boy, si Kuya Boy, asawa ni Ate Luz, Pastor, mula nung ako'y dumalo dyan bago ang bubong ng bahay ko. Binigyan daw siya ng kanyang anak ng pampagawa. Napalitada pa. Ngayon, may garahe pa. Amen? Ayan, tingnan niyo po, yan, katabilaan po namin si Kuya Boy. Lahat po sila pinagpala. Pero hindi ko naman sinasabi na doon tayo nakatingin sa pagpapala. Minsan may pagsubok din. Ang buhay Kristiyano kasi ay talagang labanan. Hindi naman lahat ng panahon ay may pagpapala eh. Kaya nga sabi ni Paul sa Philippians 4:12, naranasan kong managana, naranasan kong magdahog, naranasan kong mabusog, magutom, pero natutuhan kong masiyahan. Natutuhan kong tanggapin anumang kalagayan. Ibig sabihin, anumang panahon, magpasalamat tayo sa Diyos. May purpose siya. Hello. Kaya glory to God at nandoon po na ang mga kalalakihan ay nandoon po na pinagpala ng Diyos. Pati naman po mga kababaihan, nanay, mga kabataan na ho. Papasalamat din po ako kay Kuya Joey. Siya po nag-sponsor ng ng mga t-shirt at saka registration. Nandiyan ba si Kuya Joey? Amen. So, glory to God. Pati si Kapitan Ricky, nandun din. Amen. Birthday niya kahapon eh. So, praise God, glory to God. Salamat po sa inyong pagsishare dahil may naliligtas. Hindi tayo dadami dito kung hindi tayo gumagalaw. Lahat tayo may part. No, wag lang ang sarili natin. Alam niyo po, pag naranasan natin yung pagpapatawad ng Diyos, yung habag, mismo tayo, ramdam natin, ligtas tayo. Kung hindi ka mapipermis sa tayo, magkakaroon ka ng compassion sa tao. Kasi mahal ng Diyos ang mga tao. Gusto po niyang iligtas ang lahat ng tao. Sabi po sa 1 Timothy chapter 2, verse 1-4, panalangin niyo lahat ng tao, mga namumuno. Dahil gusto ko ay maligtas ang lahat para magkaroon ng kapayapaan ng bayan. Praise God. Kaya ganun po kabuti ang Diyos. At ako po humihingi rin ng pasensya sa mga katatayan, maging doon po sa Kolonya, sa kabuuan po ng JLBCI, kung hindi pa ako nakarating. Pero nag-pray po ako at ang motibo ko talaga, maayos yung aircon. At maging komportable po tayo dito. At kahit sa hapon kasi, may cell group din kami ni Inang Lourdes eh. Nung hapon naman, hindi biglang tumawag kasi holiday yung May 1, nag-uwian naman sa kanya-kanyang probinsya. Pero mahalaga, consistent tayo. Sabihin mo sa katabi, consistent. Hindi tayo humihinto. Kasi yan po yung pag-aaralan natin ngayong umaga. Ano po? Title po ng ating mensahe ngayong umaga, hawak mo ang faith tulad ni Abraham. Amen. Kilala niyo po ba si Abraham? Tayo po ay konektado kay Abraham. Ano ho? Mula po kay Abraham, kay Isaac, naging anak niya, kay Jacob, kay Jose, tapos po kay David. Ano ho? At alam niyo po, si Jesus Christ ay mula po sa angkan ni David. Kaya yung pangako ng Diyos kay Abraham na pagpapalain ko ang lahat ng bansa, pamamagitan mo. Kasi pagdating kay Jesus Christ, wala na pong hintil, wala nang Hudyo, lahat ng tao. Amen? Hindi lang Hudyo ang naging pamilya ng Diyos. Pati tayo na hindi naman tayo Hudyo, tayo po yung mga hintil. Pero dahil doon sa tinapos sa trabaho ni Jesus, pantay-pantay na ang tingin niya sa tao. Hindi na siya nagtatangi. Gusto niya iligtas ang lahat ng tao. Pero nagmula tayo sa angkan ni Abraham. Ano ho, yan po yung ating ama sa pananampalataya. Ano po? Basahin muna natin ang ating text. Sabi po rito sa
Genesis chapter 12, verse 1 to 4. Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran nung siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. Kaya hindi po issue yung edad. Kahit senior citizen ka, ay tinatawag ka ng Diyos. Amen? So, tandaan niyo po, si Abraham dito ay 75 taon. Amen? Si Inang Lourdes, 70, ilang taon po kayo? 79. Grabe. Kaya mga senior, parakpakan po natin ang senior citizen dito. Gagamitin po kayo ng Diyos. Lahat tayo dito. So bakit sinabi ng Diyos na hawak ni Abraham yung faith? Tenyo po, pansinin nyo. Kaya sinabi na hawak ni Abraham ang faith. Grabe, tenyo po. Doon sa verse 3, pansinin nyo. Ang sayo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ang sayo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. So, grabe. Hawak ni Abraham yung faith. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, hawak mo yung faith. Ngayon, di ba yung viral po ngayon, ang viral ngayon, hawak mo ang beat. Lagi natin narinig, may pakending-kending pa, gaganong-ganon. Amen? Yun naman po, hindi naman masama yun. Pero gusto ko ipaliwanag sa inyo kung ano ba yung beat. Ang beat po, ikaw ang nagkokompas. Amen? Ikaw ang sinusundan para maayos ang tono. Amen? Ikaw ang sinusundan para maayos ang galaw. Ikaw ang naglilid. Kaya hawak mo ang beat. Sabi nga nila, hawak mo ang beat. Pero sa spiritual, hawak natin ang faith. Hello? Pag sinabing hawak natin ang faith, hawak mo ang vision. Hawak natin ang vision. Amen? Kung doon ka nagpoplo, halimbawa, si Ate Analo, sila ni Kapitan Ricky, yung business nila, hawak nila yung vision doon. Aba, magpoplo yan. Amen? Hello? At ito po maganda. Pag sinabing hawak natin ang faith, hawak natin ang dominion. Hawak natin yung authority. Sabihin mo sa katabi, hawak natin authority. Kahit po sa New Testament, dahil it is finished nga nanalo na si Jesus Di ba sabi niya kay Pedro? Sabi niya kay Pedro sa Mateo 16:18-19. At ngayon ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at kahit pintuan ng impyerno ay hindi makapananaig sa iyo. Sabi po ng Diyos ni Jesus kay Pedro, ibinibigay ko sa iyo ang susi. Amen? Ibinibigay ko sa iyo ang susi ng kalangitan. Ano mang ideklara mo rito sa lupa, idideklara sa langit. Ano mang kalagan mo rito sa lupa, kakalagan sa langit. Hawak ni Pedro ang faith. Grabe yon. Ikaw ang sabihan ng Diyos ng ganon. Amen? Kasi ito po yan Alam niyo po, yung dominion, yung authority na ibinigay sa atin ng Diyos,
Actually, sa Genesis chapter 1, verse 26 to 28, ibinigay ng Diyos sa tao ang dominion. Ibinigay niya sa tao ang authority sa ating ninunong si Adat, si Eva. Ibinigay yung kapamahalaan. Pagka binasa niyo yung Genesis chapter 1, verse 26 to 28, sabi niya, kayo ang mamamahala sa mga hayop. Mailap, maamo, sa mga isda. Ibinigay sa tao ang pamamahala. Kaya lamang yung authority na yon, yung dominion na yon, ninakaw ng dyablo. Ninakaw. Kinuha sa tao. Di ba, tinukso si Adat, si Eva, nakuha niya yung kapamahalaan sa tao. Di ba, bumagsak si Adat, si Eva, doon nakuha. Amen? Yung autoridad na dapat ay nasa tao. Ngayon, ang Diyos ay mabuti. Nasa panahon tayo ng grace na naog dito sa lupa sa Jesus. Sinugo ng Ama. Upang yung autoridad na ninakaw ng dyablo sa tao, muling maibalik sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus na sakripisyo, kamatayan sa krus ng Kalbaryo, muling niyang pagkabuhay na ibalik. Nakuha uli ni Jesus yung autoridad ng tao na ninakaw ng dyablo. Amen? Kaya nga, di ba sabi doon sa Colossus 2:15, sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, nilupig niya na ang pinuno ng sanlibutan ito, ipinarada na parang bihag sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ngayon, ang tao, pag sumampalataya kay Jesus, tinanggap niya bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi basta-basta yun, tao yun. Meron na siyang autoridad. Amen? Di ba? Kaya nga, ang isang taong sumampalataya kay Jesus, pag binasa niyo po yung Marko 16, 17, 18, sabi po ng Panginoon Jesus, sa lahat ng sumampalataya sa aking pangalan, magpapalayas kayo ng demonyo, bawat mapatungan ng kamay ninyo na may sakit gagaling. Nabalik yung authority. Yun, nasa New Covenant tayo, yan ang kagandahan, nasa grace tayo, nasa New Covenant tayo. Amen? Kaya yun po yung faith. Hawak natin ang faith. Ano ho? Kita niyo po si Elias. Di ba si Elias, doon sa lugar nila, walang ulan. Dahil hawak ni Elias yung faith, nanalangin si Elias, bumuhos ang ulan. Amen? Pag si Elias ay nanalangin, huwag umulan, hindi uulan. Tanungin niyo ako bakit? May tinitingnan po ang Diyos eh. Basahin, i-research yung Bible. Laging may tinitingnan ng Diyos. Sabi niya kay David, alang-alang sa iyo, David, pagpapalain ko ang pamilya mo. Hawak ni David yung faith. Si Pablo nung sa Acts chapter 27-28, ihaharap siya sa emperador na Roma. Sabi ng Diyos kay Pablo, mawawasak ang barko. Pero alang-alang sa iyo, Pablo, walang mamamatay sa inyo. Ibig sabihin, may tinitingnan ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, tinitingnan ka ng Diyos. Kaya yung pangitain, pangarap ng ating pamilya, lalo na magulang kayo, hawak niyo po yan. Amen? Naalala ko po si Ate Minda. Nandiyan ba si Ate Minda? Nung dumating po rito si Ate Minda, doon lang siya nakatira sa barangay hall. Amen? Ayan, nandiyan ba si Ate Minda? Si Kuya July, yan. Doon lang. Doon siya nakatira. Pero habang siya nandoon, naging tapat siya doon sa paghuhugas ng plato. Dito sa church, siya po yung nagluluto eh. Tapat siya, naghuhugas siya ng plato dyan, hindi nyo napapansin. Nandoon, naghuhugas ng plato, luto. Tapat siya doon, sa ministering yun. Ano ngayon? May anak na siyang Coast Guard. May gumraduate siyang criminology. 2 na yata ang kalabaw. Amen? May pinapagawang bahay sa Tarlac. Pero alam niyo po, nakita ko kay Ate Minda, tapat siya. Huhugas lang siya ng plato, hindi natin napapansin. Amen? Hugas lang siya ng plato doon, luto. Luto lang ng luto.
Amen. Hawak natin ang faith. Amen? So, mga anak niya nag-aaral. Oh. Lahat tayo, hindi na natin isa-isahin, lahat tayo blessed ni Lord. Kung alalahanin natin ang dati nating kalagayan, di ba, walang-wala naman tayo. Amen. Yung iba dito, dati, bisikleta lang. Ngayon, mga naka 4 wheels na. Amen. Magaganda yung sasakyan. Maluluang ang lupain. Amen. May mga negosyo. Hindi naman tayo nakatingin doon. Yan ay may purpose ang Diyos. Kasi, kagaya po ni Abraham, yan po yung ating tatalakayin ngayong umaga pong ito, kung bakit po hawak ni Abraham ang faith. Bakit hawak ni Abraham ang faith? Yan. Tagalog na Tagalogan ho. Ibahin naman natin. Lagi natin narinig, hawak mo ang bit. Sawan-sawa na tayo sa kanta ngayon. Amen? Lagi may kumikembot. Pero, bakit hawak ni Abraham ang faith? Number 1, worshipper. Alam niyo po, si Abraham, kahit saan pumunta, kahit saan siya pumunta, nagtatayo siya ng altar, nagtatayo siya ng dambana. Temporal lang yun. Maalis na naman siya. Kasi nga, sumusunod lang siya sa utos ng Diyos. Sasambahin niya ang Diyos. Sabi po rito sa Genesis chapter 12, verse 7 to 8, nagpakita kay Abraham si Yahweh na nagsabi sa kanya, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abraham ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. Kahit siya pumunta. Buhat doon, nagtuloy siya sa kaburulan sa silangan ng Bethel at huminto sa pagitan ng Bethel na nasa kanluran at ng Ai na nasa silangan. Nagtayo rin siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. Hindi, kahit siya pumunta. Pumunta siya sa ibang bansa, pumunta siya sa ibang probinsya, hinahanap niya. Masamba niya ang Diyos. Amen? Alam niyo po, may 3 types of worshiper. Yan. May 3 types of worshiper. Una po, para makita niyo ano ba yung tamang pagsamba. Amen? May 3 klase kasi ng pagsamba eh. Una po, idol worship. Ano ba itong una, idol worship? Ito po ay pagsamba sa ginawa po ng tao. Amen? Hello? Diyos-Diyosan po yun. Yung mga inanyuan. Hello? Pati po ang tao, pwede pong maging Diyos-Diyosan yung tao sa panahon nating ito. Di ba napapanood nyo sa social media? Nakikipagpatayan dahil sa tao. Ang tawag po doon mga loyalists, mga panatiko. Amen? Wala silang pakialam kahit mamamatay ang tao, kahit magnanakaw. Amen? Kahit maninira, sasambahin pa rin nila yon. Ang tawag doon, panatiko. Sa ibang salita, ang tawag po doon, kulto. Sabihin niyo sa inyong katabi, kulto. Amen? So gusto ko pong imulat ang inyong kaisipan. Ano ba ang tamang pagsamba? Yun, Diyos-Diyosan din po yun. Ano mang bagay na nakakahigit sa Diyos na iyong pwedeng pera, pwedeng posisyon. Ano mang bagay na iniidolo mo na, sinasamba, higit sa Diyos. Idol worship po yun. Hello? Pangalawa po, yung tinatawag na idol worship. Ito po yung, pag binasa niyo po yung Mateo, chapter 15, verse 8 to 9, kahit nasa simbahan ka, pero wala sa puso mo yung pagsamba. Ang nasa isip mo, labahin. Ang nasa isip mo, ulam, mamayang tanghali. Hindi ka talaga sumasamba, lutang na yung utak mo. Amen? Ang tawag po dyan ay idol worship, malikot ang utak mo. Hindi ka talaga nakapokus. Ang iniisip mo, mga alalahanin, naglalaro utak mo. Ang tawag dyan ay idol worship. Yan po nakalagay doon sa Mateo 15,
verse 8 to 9, hindi bukal sa puso. Amen? Pero doon tayo sa ideal worship. Ano ba yung ideal worship? Yung kahit may pagsubok ka, may problema ka, nagre-report ka sa Diyos, pupunta ka rito, sasamba ka sa Diyos. Pinapasalamatan mo ang Diyos dahil pinagaling ako sa aking sakit. Nalampasan ko yung problema. Kahit ako'y nagkukulang, Diyos, Lord, thank you po. Yun ang pagsamba talaga. Sinasabi mo sa Diyos yung laman ng puso mo. Lord, alam ko hindi ako perpekto. Ako po ay kulang, pero narito ako. Mahal po kita. Amen? Sa Bible ba yan? Sabi po rito sa John 4:23-24, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos po, hindi natin nakikita, pero atin pong nararamdaman. Amen? Bati ka, Christian na yan, wala man lang nakikitang sinasamba. Espiritu nga Hindi natin nakikita, pero nararamdaman natin. Kaya nababago ang buhay natin. Amen? Kaya nga yung panalangin, sabi doon, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Hindi po sinabi doon, Ama namin, sumasadingding ka. Ama namin, sumasa-ibabaw ka ng aprador. Ang sinabi po doon, sa Mateo chapter 6, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Kaya ang Diyos, sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Hello? Amen? Kahit nga si Pedro, ayaw pasamba kasi tao si Pedro Nung si Pedro ay pinuntahan siya ni Cornelio, nung pumunta siya kay Cornelio, lumuhod sa kanya nung pumunta sa kanya si Pedro, lumuhod si Cornelio sa kanya Sabi po ni Pedro, wag mo ako sambahin, ako'y tao din kagaya mo. Amen? Hello? Kaya ang tunay na pagsamba ay yung ideal worship. Ang Diyos hindi natin nakikita, pero nararamdaman natin. Pag tinanggap mo sa Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, magiging anak ka ng Diyos. Kaya may relasyon ka na sa Kanya. Kaya yung panalangin mo, direkta na. Wala nang padrino. Amen? Wala na, hindi ka nadadaan kung kani-kanino pa. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang pangalan mo. Sapagkat ang Diyos ay humahanap ng mga taong sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Amen? So, ganun po si Abraham. Kahit saan pumunta si Abraham, tatayo siya ng altar, dambana. Tapos aalis na naman siya sa pupuntahan ng Diyos. Tayo na naman siya doon. Hindi niya problema ang simbahan. Amen? Kahit saan pumunta siya. Kasi ang importante, relasyon sa Diyos. Kasi pagka ang isang Kristiyano may relasyon sa Diyos, kahit saan ka pumunta, sinasamba mo ang Diyos. Kasi siya ay omnipresent. Amen? Nasa lahat siya ng dako. Amen? Siya ay omniscient, marunong sa lahat. At siya ay omnipotent. Kahit nasa bukid ka, pwede ka sumamba sa Diyos. Amen? Dahil ang Diyos nasa lahat ng dako. Kahit nga dalawa lang kayo, tatlo. Nasa kalagitnaan natin ang Diyos. Yun ang sabi ng Biblia. So, yun po yung una. Si Abraham ay worshiper. Number 2, si Abraham ay peacemaker. Amen. Hello? Tandaan niyo po, si Abraham ay nag-peacemaker din. Naghahatid siya ng kapayapaan. Ayaw niya ang gulo. Sabihin mo sa iyong katabi, ayaw niya ng gulo. Alam niyo po, ito po yung tagpo na, di ba, pamangkin niya po si Lot. Pamangkin niya si Lot. At kasama niya, yumaman po si Abraham. Yumaman din si Lot. Kasi konektado kay Abraham Di ba pagka hawak mo ang bit, hawak mo ang faith, pinagpapala ka ni Lord, lahat ng taong konektado sa iyo, pagpapalain yun. Sabihin mo siyang katabi, kaya ka pinagpapala ng Diyos Amen? So, pero ang tao, wala exempted, nakakaproblema. Kahit nasa lupa pa tayo Kahit si Abraham,
may kahinaan din. Nagkakaproblema rin sila. Sila po ay mayaman na. Maluang ng kanilang lupain. Ang dami nilang mga pastor, mga kambing, tupa. So lumawak ang kanilang pastulan. Ngayon dumating sa punto na nag-aaway na po yung kanilang pastol dahil sa pastulan. Siguro isinusuga ng mga tauhan sinusuga po ng mga tauhan ni Lot yung mga tupa kambing do sa lupain ni Abraham. Tapos yung mga tupa kambing ni Abraham napupunta naman sa lupain ni Lot. So, nag-aaway po yung kanilang mga pastor. Pero dahil peacemaker si Abraham, ito ang sabi niya kay Lot. Magpinsan sila pamangkin niya si Lot. Sabi niya rito sa Genesis 13 verse 8-9, tingnan niyo po kung paano peacemaker si Abraham. Kinausap ni Abraham si Lot, di tayo dapat mag-away at ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Doon sa verse 9, sabi po ni Abraham, mabuti pa'y maghiwalay tayo, mamili ka. Kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. Para ba sinabi ni Abraham, maliit na bagay lang yan. Sige, kunin mo na yung gusto mo. Mahalaga relasyon. Amen? Hello? Mahalaga, huwag maapektuhan yung relasyon natin. Kunin mo na siguro, pastulan mo ng lahat yung lupain ko. Siguro yun ang sabi ni Juan, sa iyo na yan. Yung matitira akin. Hello? Kasi nga peacemaker si Abraham Alam niyo po ba istorya nito? Kung makikita natin na si Abraham ang nag-adjust. Amen? Bakit? Kristiyano si Abraham May relasyon siya sa Diyos Amen? Anak siya ng Diyos Nakakaubenan siya sa Diyos Hawak niya ang faith Sabi mo sa katabi, hawak niya ang faith Pag hawak natin ang faith, tayo mag-a-adjust. Amen? Hello? Marunong siya mag-adjust. Marunong siyang, ito po yung katangian ni Abraham. No? 3. Paano gumawa ng daan ng kapayapaan tulad ni Abraham? Yan. Una, pakumbaba si Abraham. Pakumbaba siya. Kahit alam naman niya na kaya pinagpala si Lot dahil sa kanya Sinamalaang niya nga Nung tinawag siya ng Diyos, umalis ka sa lugar mo. Sinama niya si Lot Ay pinagpala din si Lot, yumaman din siya. Dami niyang tupa, kambing, lumuwang ng lupain. Ito mo ang gumawa pa ng paraan na magkasundo sila nagpakumbaba pa po si Abraham. Hindi ba sinumbatan ni Abraham, ikaw, Lot, kundi sa akin, wala kang mga tupa, wala kang kambing. Kundi sa akin. Hindi. Inabot pa ni Abraham si Lot. Siya pa yung nag-adjust. Amen? So, una katangian ni Abraham, mapagpakumbaba siya. Pangalawa, pagbibigay. Mapagbigay siya. Amen? Alam niyo po, pag binasa niyo po yung Genesis 14, verse 20, diyan yung makikita na mapagbigay si Abraham. Nakatala po yan, Genesis 14:20. Binigay niya yung buhay niya kay Lot. Kasi ang mundo, yan na yung issue sa mundo Kapanood natin sa Facebook, lahat. Pero siguro, hindi na tayo kasama doon. Hindi na tayo kasama doon sa problema ng ating bansa ng mundo. Solusyon na tayo. Amen? Wala namang mananalo sa argumento Hello? Ang panalo, yung nagpakumbaba ka. Nagbigay ka. Kasi may kapayapaan ka. Payapa ka sa tulog sa gabi. Halimbawa, nanalo ka sa argumento. Kasi pakiramdam mo, tama ka. Nakakatulog ka ba sa gabi? Amen? Nakakatulog ka ba? May kapayapaan ka ba? Hindi ka makatulog. Kasi alam mo, deep inside, may guilty feeling ka. Pero kung nagpakumbaba ka, nagbigay ka, sige, sa'yo na yan. Amen? Payapa ka. Subukan niyo po. Sabi mo siyang katabi, subukan mo. Amen. Hello? Amen? Hindi, alam niyo po, ako po yung nagsasalita sa inyo.
ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Wala po exempted dyan. Ako, tayong lahat. Dadanas tayo dyan. Nasa mundo pa tayo eh. Makakaranas tayong masaktan, makapanakit. Nasa mundo tayo eh. Pero salamat may Holy Spirit na nagsasabi sa atin na ito ang dapat natin gawin. Pangatlo, pangunawa. Kailangan meron po tayong anointing of understanding. Hello. Ang sarap po mabuhay ng payapa ka. Wala kang sinagasaan, wala kang naapi. Amen? Hello. Kahit nga ang ulam mo lang ay talong eh. Amen? Galunggong eh. May pigang kalamansi. Pero alam mo, deep inside, payapa ka, wala kang sinagasaan, wala kang nilampasan. Amen? Kasi, Miss Peggy na yung... kasi iba po si Abraham eh. Si Abraham hindi sa material na bagay nakatingin eh. Bagaman kailangan natin material na bagay, hindi siya doon nakatingin. Ano po nangyari? Tanungin niyo ako nangyari. Alam niyo po ba ang pinili ni Lot? Pag inaral niyo po yung Genesis 13 na yun, ang pinili po ni Lot, kapatagan. Kasi sabi niya, syudad dito, Manila ito, okay dito. Marami negosyo dito, okay dito. Alam niyo po yung pinili ni Lot? Yun po yung Sodoma at Gomora. Yun po yung tinunaw, sinunog ng Diyos. Ano napakinabang ni Lot? Wala. Pero si Abraham, kaya nga sabi ng Diyos kay Abraham, hindi ko ililihim ang aking gagawin. Amen? Hindi ko ililihim yung gagawin ko. Sinasabi ng Diyos kay Abraham, yung kanyang gagawin. Yung lamang po tatlo po ngayon. Ano ho? Pagpapakumbaba. Ginawa po ni Kwan yan, ni Abraham. Pagbibigay, pangunawa. Hello? At si Paul po may payo din. Ano ho? Si Paul ay may payo. Ano ho? Si Mateo muna. Sabi po ni Mateo sa 5:9, mapalad ang gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Pag sinabing gumagawa ng kapayapaan, sa ibang salin niyan, pag binasa niyo po sa Bible, gumagawa ng daan sa ipagkakasundo. Hello? Hindi na mahalaga kung sinong tama at mali. Ang mahalaga, ikaw ang gumawa ng paraan para makipag-ayos. Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ito po para sa bansang Pilipinas. Wala po exempted. Nasa mundong ito na nakikibaka tayo. Para sa buong mundo ito. Lahat tayo, marahil maranasan natin ito. Ang advantage natin, pag naranasan natin to, may word na. Amen? Si Abraham ang word natin. Si Abraham ay mapagpakumbaba. Amen? Mapagbigay. Mapangunawa. Si Paul, may payo din si Paul. Sabi naman advice naman ni Paul, sa 1 Corinthians 6:4, kung may mga usapin kayo, bakit inyo ito idudulog sa mga taong hindi kinikilala ng iglesia? Ibig sabihin, pag tayo Kristiyano, dapat po ay tayo na mismo ang gumagawa ng paraan. Ano ho? Kaysa makaabot pa dun sa hindi mananampalataya. Halimbawa, sa hukuman. Amen? Hindi naman lahat ng hukuman ay Kristiyano. Tapos mo, hahatol sa atin, hindi Kristiyano. Tayo mananampalataya. Amen? So, mismo, tayo po na mga anak ng Diyos, nandiyan naman yung patnubay ng Holy Spirit. Kasi ang bunga ng Holy Spirit, pag-ibig, pangunawa, katapatan. At least, yung mga nare-resolve agad, yung maliliit na problema. Hello? Yun po yung sabi ni Paul. Basahin niyo po yan, 1 Corinthians 6:4, pababa. Ano ho? Basta ko ba itinataas ni Pablo yung ating integrity? Itinataas niya yung ating dignidad bilang Kristiyano. At sigurado, wala pong perpekto. Talagang may mga pagsubok dadanas sa ating buhay, pero meron tayong biblical na batayan. Paano natin maayos yung mga problema sa trabaho, amen? Sa eskwelahan. Di ba? Wala namang exempted. Kasi nga, pagka ang isang tao hindi Kristiyano, ay hindi po papayag na matalo siya. Amen? Hello? Laging may pinaglalaban yan. Yung hindi Kristiyano. Pero mga Kristiyano, sige, sa iyo na yan. Amen? Hello? Sabi ni Abraham kay Lot, sige,
ikaw kanan. Basta kunin mo na ang gusto mo. Kunin mo na yung gusto mo, ang matitira akin. At ang Diyos naman ay marunong po sa lahat. Amen? Alam niya yung, kaya may pangako ang Diyos kay Abraham pagpapalain kita at magiging pagpapala ka sa marami. Alam ni Abraham yun. Hindi alam yun ni Lot. Alam ni Abraham na siya ay magiging channel of blessing. So nakakailan na po tayo? Ano po yung una? Worshipper si Abraham. Pangalawa po, peacemaker. Panghuli. Yan. Follower. Amen? So, amen? Mahirap po talaga. Alam niyo po, walang exempted dito. Pag Kristiyano ka, talagang ite-test ka ng Diyos kung yung kapasidad natin, yung pasensya natin. Handa ba tayong sumunod? Si Abraham. Alam niyo po, ito'y tagpo na nangako ang Diyos kay Abraham, bibigyan siya ng anak. Ay, nung magkaroon ng anak, kinukuha ng Diyos na i-offer si Isaac. Amen? Grabe, ang tagal mo ipinag-pray, tapos ay gusto ng Diyos. Pero tandaan nyo, sinusubok lang ng Diyos si Abraham. Kung talagang totoo, na handa siya sumunod. Basahin natin to. Sabi po rito sa Genesis 22, verse 2 to 3. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Morea. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamitin panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Grabe po ito, Kung mapapansin natin, hiniling ng Diyos. Kaya nung nandiyan na yung gatong, may gatong na, may apoy na. Tapos nagbigay pansin pa si Isaac. Sabi, Ama, may kahoy na po, may gatong na, may apoy na. Sino pong ihahandog natin? Masakit po sa isang ama yun. Pero nung wala magawa, utos ng Diyos Nung ihiga na si Isaac, nung nakaganyan na yung patalim, biglang nagsalita ang anghel, Abraham! Huwag mo na ituloy yan. Nakita ko na handa kang sumunod sa akin. Paglingon po ni Abraham, may nakita siyang barakong tupa, lalaking tupa, na nakasabit ang sungay. Sabi po ng anghel ng Diyos, yan ang ihandog mo kay Yahweh. Kaya, doon po nabuo yung salitang ang Diyos ay Jehovah Jireh. Amen? Siya po ay nagpuprovide ng ating pangailangan. Amen? Yun po yung konteksto noon sa Genesis chapter 22. Ang Diyos ang naglalaan. Kaya, pananampalataya plus pagsunod equals pagpapala. Susubukin muna tayo Tayo po lahat na naririto. Kung ano ka ngayon, yan yung ating faith. Kaya hawak natin ang faith Depende sa faith natin Diyan tayo itetest ni Lord. Amen? Sabi po rito, benefits for becoming follower, number 1, reveal the secret of God. So yung benepisyo daw na tayo ay nakasusunod sa kalooban ng Diyos, kagaya ni Abraham, yung sekreto ng puso ng Diyos, malalaman natin. Kaya nga yung dating, sabi nung iba, wala namang alam yan. Hindi naman nag-aaral yan. Pero, bakit ang Diyos ay nangungusap sa Kanya? Amen? Hello? Kasi ang Diyos po, sa relationship sa pagtugon natin, hindi niya sukatan kung ano mang katayo natin sa buhay. Pero mas maganda kung nag-aaral ka, professional ka, na may relasyon ka pa sa Diyos, ay grabe, gagamitin ka international. Amen? Pero hindi mo mamalitin ang sarili mo na wala kang alam. Kung ang faith mo, kagaya ni Abraham, i-reveal ng Diyos yung puso niya. Ipapasa sa iyo. Kaya nga, sabi ng Diyos, di ba sabi po doon sa pagkabinasa niyo po yung
Genesis 18 verse 17, sabi po doon ay, sapagkat pinili ko siya upang maging ama ng isang malaking bansa. Isang malaking makapangyarihang bansa. Sa pamamagitan niya, ang lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Hindi niya inilihim. Hindi niya ililihim kay Abraham ang kanyang gagawin. Alam niyo po, bago ginunaw po yung Sodoma at Gomora, bago po ginunaw po, yung sinabi kay Abraham, isama mo si Lot. Amen? Isama mo yung kanyang mga anak. Amen? Kasi dito po ay nakipag-bargain po si Abraham eh. Alam niyo po ba na sabi po ni Abraham sa Diyos, kung meron bang 50 matuwid, gugunawin mo ba ang Sodom at Gomora? Sabi ng Diyos, hindi. Kung meron po bang 45 para sa barangay Pangclara, kung meron ba ditong 45 na mananampalataya na sumusunod sa Diyos, gugunawin mo ba? Sabi po ng Diyos, hindi. Kung meron po bang 40, 30, 20, 10, hindi ko gugunawin. Kaya na wala silang 10 eh. Amen? Wala eh. Si Abraham, yung kanyang pamilya, tapos yung kay Lot, hindi umabot ng 10 eh. Kaya tupok ang Sodom at Gomora. Pero ligtas si Abraham. Si Lot, na dati kumakalaban sa kanya, ay naligtas din dahil kay Abraham. Tanungin niyo ako bakit? Ay hawak ni Abraham ang faith. Nasa kanya yung vision, nasa kanya ang pangitain, nasa kanya ang dominion, nasa kanya yung authority. So, damay. Naalala niyo po ba si Noe? Sabi ng Diyos kay Noe, Noe, wala na akong makitang matuwid. Gugunawin ko ng mundo. Isama mo ang anak mo, isama mo yung manugang mo. Hindi ko na kayang tiisin ang ginagawa ng kasalanan ng tao. Alang-alang sa iyo, Noe, ililigtas ko yung pamilya mo. O kaya mga magulang, hawak niyo ang faith. Amen? Sa umpisa, maakay mo asawa mo, kagaya ni Kuya Boy, kasama si Ate Luz. Amen? Amen? Ba, yung mga anak niya, natuwa. Si Tatay Ika, talaga sumasamba na. Bigyan ko ng pampagawa ng bubong. Bigyan ko ng pampalitada. Bibigyan ko pa ng pampintura. Amen? Lahat po yan. Si Kuya Ray, Kuya Piling, Kuya Nandeng. Amen? Paring Boy. Palakpakan natin ang Diyos sa mga barangay tanod. Sila po mga barangay tanod. Amen? Kaya sa Women's Fellowship, may magbabantay po sa inyo. Amen? Yung anniversary po ng Women's ay sa December. Siguro mga 700 na kababaihan yon. Diyan po gaganapin sa cover court. Nagpaalam na po ako kay Kapitang Arthur. Sabi sa akin ni Kapitang Arthur, sabi ko, Kap, pwede bang sa December 8 dito kami magagawin sa cover court? Sabi po ni Kapitang Arthur, Pastor, kahit araw-araw gamitin nyo. Amen? Di ba? Kaya nga mga barangay tanod, may cell group din, si Kuya Boy. May cell group ni Kuya Boy doon. Gusto ni Kapitang Arthur ay lahat daw ng barangay tanod ay cell group. Pumari daw, Lunes hanggang Sabado. Ano, paring Boy, ano? Ha? Hanggang Linggo. Bakit wala? Pagpapalain lahat ang kuan. Pagka ang mga tao sa isang lugar, puro ilyas yan. Pag nanalayan kayo, ulang. Kaya yung mga magsasaka, dire-diretso po yung anin nyo. Amen? Hello? Hindi lang po tayo 5, hindi lang tayo 4 po. Hindi lang tayo 3 po. Marami po tayo. Kaya benefits for becoming follower, reveal the secret of God. Number 2, our prayer is answered. Papakinggan ng Diyos tayo sa panalangin. At pangatlo, channel of blessing. Magiging blessing tayo. Nag-umpisa ka lang sa pakaunti-kaunti, pero
makikita mo. Amen? Nandiyan ba si Ate Len? Naalala ko si Ate Len, nadala na niya lahat yata yung pamilya niya dito eh. Amen? Yung sinesel group po namin doon kay Nanay Sen ni Nainang. Ba yung mga kapatid niya, nakuha niya ng lahat. Mga pamangkin. Ayan, mga katulong po sa mga pagsasaka rito. Eh bakit nga, pinagpala po ang lugar na ito. Amen? Kasi, lahat tayo, basta gayahin na natin si Abraham. Amen? So, yun lamang po ang tatlo na ginawa po ni Abraham. Ano ba si Abraham? Worshipper siya. May relasyon siya sa Diyos. Pangalawa po, peacemaker siya. Amen? Masarap po mabuhay sa mundong ito na mapayapa. Ano? Yung mga maliliit na bagay ay hindi na natin po problemahin yan. No? Hello? Follower. Mahirap gawin, pero kakayanin natin. Dahil hawak natin ang faith. Alam niyo po, magsimula tayo sa maliit na bagay. Maging tapat tayo. Ano? So, very napaka-realidad po ng ating pinag-aralan. Kasi biglang pinaisip ng Diyos sa akin si Ate Minda eh. Nung talaga nakita ko po siya noon eh. At ikinasal ko pa siya eh. Alam niyo po, talagang walang-wala siya noon dito sa barangay hall, diyan nakatira. Walang-wala siya. Tapos ikinasal ko siya ng 25 years. Nakasal. Nagkaanak pa. Yan si Joy. Amen? Pero salamat din sa mga ginamit ng Diyos sa kanila. Ano? Ginamit yung mga Kalma family, yung mga bawat isa ditong kapatiran, sila po ay binless ni Lord. Kaya hindi natin problema. Hawak natin ang faith. Huwag kang bibitaw. Alang-alang sa'yo. Alang-alang sa'yo, David, pagpapalain ko ang sambahin. Alang-alang sa'yo, Pablo, walang maano sa inyo. Alang-alang sa'yo, Abraham. Kaya huwag kang susuko, tinitingnan ka ng Diyos. Ikaw, sabihin mo siyang katabi, ikaw. Ang daming taong konektado sa iyo. Pamilya mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, kaklase mo. Lahat konektado sa iyo yan. Pag sumunod ka, isang araw, lahat susunod yan. Tinitingnan ka nila. Kahit hindi ka magsalita. Amen? Masasama po natin ang ating mga pamilya. So tayo po ay tumayo. Wala pong imposible po sa Diyos. Bakit hawak ni Abraham ang faith? Dahil siya worshiper, peacemaker, at follower. Sambahin po natin ang Diyos sapagkat tulad po ni Abraham, kahit saan siya pumunta, umahanap siya ng lugar para masamba niya ang Diyos. Hindi niya pinapansin ano man lugar ito, sino mang katabi ko. Ang mahalaga, personal ito, na pagsamba sa Diyos. At iniingatan ni Abraham ang kanyang puso. Fight for peace. Ipaglaban natin ang kapayapaan sa ating puso. Huwag nating bibigyan ng pagkakataon. Sabi po ni Paul, Ephesians 4:27, huwag natin bigyan ng pagkakataon ng diablo. Amen? Gawin natin yung mga bagay na bunga ng Banal na Espiritu. Pagpapakumbaba. Pangunawa. Pagbibigay ng buhay. Ay kaya kong gawin. Higit sa aking kalakasan. Ngayong umagang ito, magbulay-bulay tayo. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay
nangangamba sa piling mo. Kagaya po ni Abraham, Bawat araw ko ay hawak kaya buhay pa tayo. Magiging channel of blessing tayo. Di mangangamba Sa piling mo, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Ang dami pang magagandang bagay na gagawin ng Diyos sa atin. Tulad ni Abraham, sinubok siya sa pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Higit sa aking Kailangan sambahin natin ang Diyos. Higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ang Holy Spirit po ay di nangungusap minsan sa ay atin. hindi na kulang. Hawak mo ang faith. Higit sa Hawak mo ang aking vision. isipin, ay kaya Hawak mo mong ang dominion. gawin. Hawak mo ang authority. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling ko. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Lahat ay posible sa'yo. Lahat ay posible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Lahat ay posible sa'yo. Walang mahirap sa'yo.
po, Ama, ni Abraham. Gawin niyo po kaming mababa. Gawin niyo kaming mapangunawa. Lord, gawin niyo kaming mapagbigay, O Diyos. Thank you po dahil tulad po ni Abraham, hawak namin ang faith. Kung kayo'y magulang, hawak niyo ang pangitain ng inyong pamilya. Negosyante kayo, hawak niyo yung vision. Nag-aaral ka, may ibinibigay ang Diyos sa iyong pangarap para sa iyong pamilya. Ano mang ikaw man ay manager sa trabaho, hawak mo ang faith. Huwag kang susuko. Ikaw ang tinitingnan ng lahat ng mga taong konektado sa iyo. Lord, kaya salamat po ngayong pong umaga. May nilalagay kayo sa aming mga puso, kaisipan, na pangitain. Binubuhay niyo po yung pag-asa, pangarap, klarado, malinaw. Lord, magsimula kami sa mababang kalagayan na nagtatapat po sa inyo. O Diyos, kagaya po ni Abraham, magiging pagpapala kami. Una sa pamilya, kaibigan, kamag-anak, kakilala. Salamat po sa family na regalo nyo sa amin. Salamat sa kabuhayang regalo nyo po sa amin. Salamat sa mga trabaho na ipinagkaloob nyo sa amin, sa private, government, lahat ng anumang aming nasasakupan, hawak namin ang faith. Salamat po sa dominion, authority. Hindi kami susuko. O Diyos, nasa sa amin na po ang autoridad para gawin ito. Salamat sa kalakasan. Bless nyo kami. Hindi lamang yung naririto, maging mga followers, viewers, OFW na sa ibang bansa. Bless nyo ang bawat isa. At salamat din po, Ama, sa mga anak mo. Hawak namin ang faith para sa aming bansa. O Diyos, alam namin po na hindi lamang kami 5, ang dami pong mga anak mo sa bansang Pilipinas na nanalangin araw-araw. Kaya alam namin, lagi pong nananalo sa aming bansa ang katotohanan. Lagi pong talo ang kasinungalingan. Lagi pong nananalo sa aming bansa ang liwanag. Lagi pong talo ang kadiliman. Sapagkat matatag po ang gobyerno ng aming bansa. No one else above the law. Sapagkat kayo ang nagtatag ng gobyerno sa kanya-kanyang kapanahunan. Kaya salamat po ang mga simbahan, dalangin namin, manalangin lamang. Hindi makompromise. Yung anointing of evangelism, anointing of discipler, mag-focus lang kami sa kaluluwa. At alam namin may ginagawa kayong magandang bagay sa aming bansa. Ilagay nyo ang dapat ilagay, alisin ang dapat ilasin. Itama ang dapat itama, parangalan ang dapat parangalan. Jesus reign over the Philippines. Kaya kami payapa, panatag kami, kasi hawak namin ang faith. May pag-asa po ang kinabukasan ng aming bansa. Ang mga simbahan, manalangin, dadami kami. Ipapadala nyo po, pupunin nyo po ng mga kaluluwa ang simbahan dahil naka-ready kami, nakahanda kami na alagaan sila. Handa kami na pangalagaan sila. Handa kami na i-empowered sila. At lalong-lalo na po, i-bless nyo po ang kabuhayan ng bawat isa. O Diyos, lalo na po mga magsasaka, hindi kami magsasawa, paulit-ulit namin idinideklara na mga magsasaka ay aanin na masagana, naghahalaman. Ang mga may poultry na manok at itik, harvest sila ng marami. Nagtatrabaho sa gobyerno, private sector, mga OFW, lagi silang mapopromote. O Diyos, kagaya po ni Abraham, sagot nyo kami. Sagot nyo ang aming pamilya. Sagot nyo yung mga tauhan namin. Lahat ng mga taong konektado sa amin, sagot nyo po. Ang aming barangay, sagot nyo. Salamat po sa momentum of moving forward. At i-bless nyo ang buhay ng bawat isa. Lord, maging sa aming pagpartek ng tinapay at ng grapes sa araw na ito, inaalala namin ang ginawang sakripisyo ni Jesus. Mula kay Abraham hanggang sa henerasyon ni Jesus, na kami po ay pantay-pantay na ang tingin nyo sa amin. O Diyos, gusto nyo pong iligtas ang lahat ng tao. Salamat sa kanyang sakripisyo. Pagpalain niyo po yung tinapay na sumisimbolo sa katawan ni Jesus at yung pong grapes na sumisimbolo sa dugo ni Jesus. We are washed by the blood of Jesus. We are saved. We are healed. We are free. We are a more than conqueror. Hawak namin ang faith, O Diyos. Thank you po. Hawak namin ang dominion, authority. Lord, salamat po. We are a more than conqueror. Salamat sa anointing ng undefeated intercessor. Atmosphere of faith mananatili sa aming buhay. I-bless niyo ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen and amen.